Ngayong gabi, Paano kaya nahilom ang sugatang puso ni Lay, ang dating lead vocalist ng Prettier Than Pink? masama bang uminom ng tubig na walang laman ng tiyan? At ano kayang pambihirang sakit ang dumapo kay Minnie? Very uncomfortable yung pakiramdam ko. Talagang sakripisyo. Tunghayan ang kanilang kwento sa Healing is yours. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sonja, narinig mo na ba yung kantang Cool Ka Lang? Siyempre naman, lumaki ako batang 90s, diba? Cool ka lang, relax ka lang dahil simple lang ang buhay. Ngumiti ka na lang. Sinulat yan ni Lay Bautista ng Prettier Than Pink, an all-female Filipino pop rock band. Tama. Pero sa likod pala ng kantang yon, may pusong sugatan si Lay. Paano kaya siya hihilom? At paano na ang kanta ng kanyang buhay? Sabay-sabay natin alamin. Nakilala si Lay bilang bokalista ng sikat na female band noong dekada 90, ang Prettier Than Pink. Siya ang boses at lumikha ng sikat na awiting Cool Ka Lang. Overtime daw, nag-good time na pala. Pag-uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Ngunit, naging cool din kaya ang kanyang love life? Nang mamalagi si Lay sa Amerika, mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang dalawang anak. Galing ako sa very bad, traumatic relationship. Kasi you think na pag Christian ka na, okay na, no? Parang kala mo perfect na lahat. Magkagayunman, lalong pinatatag si Lay sa pananalig sa Panginoon. At sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nagbukas ang maraming oportunidad para kay Lay. Bumalik ako sa larangan ng musika. Nag-release ako ng solo album under Viva Records. Naging active rin ako sa church. I was also a worship leader there and also part of a small group. Ang katayuan na iyon ni Lay ay hindi nalalayo sa sitwasyon ni James. James loves God. He also loves work. And obviously, he loves family. I was a workaholic. I just kept on working and working and working. It was a long period of just doing that. While I was busy at work, I was also being active in church, specifically the kids' church. So I love working with kids. Kahit magkasama sa simbahan, hindi nag-cruise ang landas ni Lay at James. Para sa kanila, sapat na ang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Subalit, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, hinihipo ng Panginoon ang ating mga puso patungo sa kanyang magandang plano. And in my heart, I could feel myself opening up again to the idea na magkakaroon ako ulit ng partner. After one small group session, we were at my place at a condo, and we were supposed to pick up something in my unit. I was talking to him, and I said, "Bro, you know what? I feel like I want to fall in love again." Hanggang dumating ang family Christmas lunch kung saan naroon sina James at Lay. And the only chair na available for me to sit in was beside James. At sa mga small talks na naganap, tila isang himalang na pagtanto nila ang estado ng bawat isa na kapwa nila hinihiling sa Panginoon. So, sobrang specific ka. Kailangan godly, kailangan businessman. Tapos, single dad pa. Must love God, must love my son, right? Must love my family, mabango, maganda, sparkly. At sa mga sumunod nilang pag-uusap, I started seeing her in a different way. sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, patuloy sila sa pagdulog sa gabay at biyaya ng Panginoon. Matapos ang getting to know each other at seeking God's will stage sa buhay nila, humantong sa kwentong kasalan ang pag-iibigang James at Lay. Ang Panginoon nga ang siyang pinakamagandang tagapagsulat ng ating love story. Gaano man kapait ang ating nakaraan, ito'y kayang pagandahin ng ating Panginoon. At ito mismo ang naranasan ng mag-asawang James at Lay.
Ayan, Sonja. Mabango. Dapat. Oo. Dapat naliligo tayong lahat, di ba? Sabi mo kanina, given naman yun. Dapat given na yung mabango, pero the fact na hiningi na, binigay pa rin ni Lord, di ba? Amen. Sa ngayon, pabalik-balik ng Siargao at Manila ang mag-asawang James at Leigh at mayroon silang negosyo at masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Ang ganda ng kwento ng mag-asawa, pero sa likod nito, makikita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa mga pusong sugatan at buhay na naghihintay ng panibagong simula. You know, sometimes healing comes through relationships, love and restoration. But above all, true peace and healing can only come from Jesus Christ. Amen. Kung ikaw ngayon ay may dalang sakit, emosyonal man yan, pisikal o spiritual, hindi aksidente na nanunood ka ngayon. May paanyaya ang Diyos para sa'yo. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ay ang ating tagapaggaling, our ultimate healer. Tama. As we reflect on God's promise of healing, let us hold on to this truth from His Word in the book of Isaiah chapter 53 verse 5. By His wounds we are healed. No matter what pain or brokenness you may be facing right this very moment, God's healing is available for you. Whatever that is. Through Jesus, restoration is possible. Physically, emotionally, lalo na spiritually. Because in Him, healing and salvation are yours. All you need to do is come to Him. His hands, His arms are open. Let's pray. Just say, Dear Lord, you know my pain. You know what I'm going through. You know the things that I have done against you. Yet you continue to pursue me. Yet you continue to love me. Yet you're so willing to receive me into your arms. So today, Lord, I choose to surrender my pain, my difficulties, my trials, even my past life to you. I turn my back on my life of sin and I walk facing you. You are the author and finisher of my faith and of my love and of my life. And so, Lord, I surrender and come to you asking your forgiveness. Will you forgive me for the times I've failed you, for the sins that I have committed? And I choose to invite you now into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free and know you intimately. Lord, I'm excited for this new life you're giving me now. I receive you. I thank you now in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ito ang Fast Report.
tubig, isa ito sa pinakamahalagang elemento sa ating katawan. Alam niyo ba na ang pag-inom ng tubig sa isang walang laman na tiyan ay may mahalagang pakinabang? Para sa mga modernong mga sakit, ang tubig ay isang gamot na natagpo ang matagumpay na mga Hapon. 100% na lunas sa mga karamdamang gaya ng headache, arthritis, diabetes, cancer at marami pang iba. Alam niyo ba na tayo ay 70% water? Yan ang kabuuan ng katawan natin, no? So, kung 70% ang water, ibig sabihin, importante yon. That is why we really need to take water every day. In fact, ang tinuturo ko, every hour. Kasi, kung nagkulang ka ng 10% ng water sa katawan mo, may sakit ka na. Kung nagkulang ka ng 20%, patay ka na. Kada oras, uminom ng half a glass of water. So, hindi ka malulunod sa dami ng tubig na iniinom mo. Kalahating baso lang. So, that's about 4 ounces. Pero every hour. So, kung nag-umpisa ka ng 6 o'clock, 7 o'clock, may tubig ka na naman. 8 o'clock, may tubig ka na naman. Tsaka dala-dala mo yung water bottle mo. O hindi ka bibili pa o whatever. Andyan lang yung tubig mo. Inom ka na ng inom. Ngayon, kung 24 hours a day, 8 hours ka tulog, 16 hours ka gising, yung 16, 4 ounces an hour, 8 glasses na yon. You've given yourself what you need at a minimum. Kaso, kung nag-exercise ka, syempre mas maraming tubig mo. Ngayon, ang init-init natin, mas maraming tubig ang kailangan natin. Alam nyo ba na ang mga Pilipino, in fact, everyone in the world, is so focused on drugs. Pag may sakit, immediately, gamot ang kukunin. No? Pag meron silang naramdaman, tubig muna ang inumin. Rehydrate. Usually, ang dami na nilang kulang na tubig sa katawan nila. Pag 10% na ang kulang sa katawan mo, may simptomas ka na. So, uminom ka ng tubig. Ngayon, huwag biglaan. Kasi kung uminom ka ng 2 basong tubig, sandali lang, nasa banyo ka na, linalabas mo na. Kunwari may migraine ka, uminom ka ng tubig. Baka wala na lang tubig yung sa mata mo, at sa brain mo, sakit sa joints. Usually, hindi na lang nalulubricate yung joints mo ng water. Kunwari may stomach ache ka. Minsan, your stomach is just too acid, so dilute mo siya ng water. Pero hindi ko naman sinasabing water lang, no? Kasi pwede kang kulang ng vitamina, mineral, kulang ka ng tulog, kulang ka ng a few nutrients, no? Pero your first cure should always be water. Ang dami nating sakit ngayon na nakakatakot, no? Pagpunta ka sa doktor at natuklasan na meron kang cancer o meron kang heart disease, meron ka ng tanning. Pero your first cure should always be water. Pero ibig sabihin nun, kung na-diagnose ka na ng mga ganun na sakit, marami ka na rin kulang. So, ang kailangan mo, lifestyle change. You have to change your diet, you have to change the way you sleep, and most important, you have to change the way you think. Kasi, tingnan mo, ang mga taong may sakit, talagang may emotion silang negative, kung talagang tutusin, no? If you're a naturopathic healer, malalaman mo yon at malalabas mo. In fact, kami, madali namin tignan yan sa mata. Naturopathic medicine is body, mind, spirit, di ba? So, hindi lang katawan, hindi lang kung ano yung simptomas. Paano ka ba natutulog? Paano ka ba nag-iisip? May kagalit ka ba? May kaaway ka? Inggit ka ba? Lahat yun. Tapos, hindi lang yun. Dapat lumalabas ka sa araw. Dapat masaya ka. Last words ko ho sa inyo, ay gusto ko ho kayong lahat na maging malusog, di ba? So, kung nakinig ho kayo earlier, uminom ho kayo ng tubig. Maging masaya ho kayo. At saka magdasal kayo. Ito ang Facts Report. Ayan, alam mo Sonja, agree ako dyan. In fact, when I wake up, I drink 2 glasses of water right away. That's my initial activity in the morning. Ako din, I put a pinch of salt. Kasi yes. it helps you retain the water. Kasi when we sleep, we're a little dehydrated. Kasi nga naman, for the time that you're sleeping, hindi ka naman umiinom ng tubig. So that has really helped me a lot. Pero curious ako, Brother Peter, you and Sister Christine really I see you take care of yourselves, no? And you guys you look amazing, given how many apos you already have. So how do you take care of yourselves or of your bodies? Well, everything in moderation. That's what I practice. Like, I haven't been eating rice since January since the start of the year. Wow. So I just eat veggies, fish, siguro meat mga once or twice a month, depends. But yun, mostly veggies, fish, chicken, and then walang
Hindi naman zero carbs. I eat bread naman eh. Pero everything in moderation pa. Everything Yung style na pinapractice ni Christine, tikim-tikim. The same buffet. So tikim-tikim lang. Kasi kung hindi, you'll overeat. Yeah, mahirap mag-process yung katawan natin. Yeah. So kaya po ang maganda talaga na balanse dyan, alagaan natin ang ating katawan, ayusin ang lifestyle at higit sa lahat, syempre, lumapit tayo sa Panginoon, ang ating tunay na healer, and honor our God with our bodies. Correct. It's the temple of the Holy Spirit. If we take care of ourselves and put our faith in God, we become more prepared not only to avoid illness but also to live healthier and with peace. Tama, dahil ang pangako ni Lord sa atin, healing is yours. Welcome to Push Pilipinas. This is where we pray for your requests and join you in praising and thanking the Lord for all His answered prayers. Gaya ng prayer request galing kay Marinette, palagi po ninyong isama sa inyong panalangin ang aking anak naway siya'y magbalik loob sa Panginoon at mailayo sa anumang bisyo. Lord, we pray for Marinette's child. In the name of Jesus, we speak wholeness. We speak the peace of God come unto that child. And Lord, that his heart will be drawn back to you in the name of Jesus. Amen. And another prayer request from Annalyn, ipanalangin po ninyo ang aking mag-anak naway magkaroon ang bawat isa ng puso ng pagpapatawad at mailayo sa bisyo ng alak at sigarilyo. Gabayan mo rin po sila sa tamang paggamit ng cellphone at tumigil na sa kakalaro ng games na mga nakaka-addict. Amen. Lord, yes, we agree with that prayer for Annalyn at sa kanyang mag-anak. We thank you, God, that you are the source of our peace. You are the source of our satisfaction. So I pray, Lord God, that there'll be peace in that home and that everyone will be fully satisfied in your presence. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. So if you're going through challenges, narito ang aming prayer center representatives para umalalay at ipagdasal kayo. You can call us anytime, 8737-0700, or send us a message through the 700 Club Asia Facebook Messenger for your concerns. You can also post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming maipagdasal dito sa Push Pilipinas portion. Samantala, ano kayang pambihirang sakit ang dumapo kay Minnie? Isang napakabihirang kondisyon na isa lamang sa milyong katao ang tinatamaan. May pag-asa pa kaya siyang gumaling? Paano? Alamin ang kanyang kwento at ang kasagutan sa aming pagbabalik, kaya naman stay with us. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse me, Rito. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan.
Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ganglioneuroma, isang hindi pangkaraniwang tumor o bukol. Bagamat hindi cancerous, isa lamang sa milyong katao ang tinatamaan ng pambihirang sakit na ito. At isa sa mga biktima si Minnie. Ako, yung nararamdaman kong sakit is like having a 1,000 pimple. Yung tabi niya, ang sakit sobra. Hindi ko nga sinasabi na masakit mamaya o kaya bukas. I have a 24-hour na pain. Sometimes, yung nerves mismo sa loob, pwedeng magkaroon ng tumor. And from there, unti-unting lumalaki. So yung ganglioneuroma actually is parang a tumor that grew from the nerves from inside the sacrum. Taong 1992 nang magsimulang makadama si Minnie ng kakaibang kirot sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Very uncomfortable yung pakiramdam ko. Talagang sakripisyo. Kahit ang mga doktor na sumuri kay Minnie ay hindi masabi ang tunay niyang kondisyon. Since hindi naman matukoy kung ano talaga yung sakit ko, yung sa sakit na yon, that's the reason na nag-consult ako from one to another, from different faith healers. Siguro mga 60 plus na faith healers ang nalapitan na namin. Very cooperative nga ako. So, whatever na inireseta, talagang ginagawa ko. Puno ng limitasyon ang naging buhay ni Minnie. I don't like stairs. I really hate stairs. MRT, LRT, footbridge yan, ayoko yan. Kasi yun nga yung pain niya is nasa lower back. Yung pag-akyat ko, elevate ng sobrang effort, sobrang masakit yon. Hindi ako makatihaya pag natutulog. So it's either on the side lang or extreme na tagya. To the point na dumapa na ako, ganun. Of course, hindi rin ako nakakatulong sa household chores kasi very weak, ganyan. Very weak ako. Wala rin akong outdoor na activities, even yung mga laro, ganyan, wala. Medical pa lang, bagsak na ako. So because of that, yung bukol ko na yan sa likod, nalimitahan yung career ko. Naging limited yung mga opportunities. Dahil sa kawalan ng lunas, unti-unti na ring nawawala ang pag-asa ni Minnie na gumaling. Ang alam ko lang sa sarili ko is, yun na yung ikamamatay ko. Gayunman, pinilit ni Minnie na magpatuloy sa buhay sa kabila ng sakit na dinadala. Nagkaroon ng asawa si Minnie at nagkaanak, subalit makalipas lang ng 1 taon, iniwan silang mag-ina ng kanyang asawa. I really attempt to drink. Yung inumin ko lahat yung mefenamic ko na isang box, ganyan. I really attempt to take those mefenamics. Kasi sabi ko sa sarili ko, may bukol na ako, wala pa akong asawa, may papakainin pa akong bata. Parang this is it. Yun. Parang dumating talaga ako sa punto na yun, admittedly. I think mataas na yung endurance ko noon kasi knowing, parang ako, kilala ko naman sarili ko na very strong yung personality ko, no? Pero dumating ako dun sa lowest moment na yon. Isang malaking dagok sa pisikal at emosyonal na kondisyon ni Minnie ang dinadaan ng pagsubok. Subalit doon din niya natutunang lumapit at isuko ang buhay sa Diyos. Hindi lang ako kumapit, I really embrace God. Kasi alam ko na inamin ko na sa sarili ko na lahat na ng resources na pwede kong gawin as a human, I have exerted everything. So, alam ko, inamin ko na kay God na wala na. Alam ko, Lord, na ikaw na lang. Matapos niyang isuko ang sarili sa Diyos, naging bahagi si Minnie ng isang simbahang tumayong kanyang pangalawang pamilya. Nag-attend ako ng mga worship services. Tapos, nakakilala na rin ako ng mga peer group, ganyan, na somebody na magiging parang ate ko sa church. Taong 2001 nang sumailalim si Minnie sa iba't ibang pagsusuri sa Philippine General Hospital. Ito'y matapos na mapag-alaman na may ganito ring di pangkaraniwang sakit na inoperahan sa Singapore. It's really a 20% chance of living. Tapos, since nasa spine, pwede akong maging lantang gulay. Tapos, kung magalaw din yung veins na connecting dun sa pagwiwi, so, forever na ako naka-diaper. Ang nature of work ko is sa labas.
Tapos, pwede rin yung colostomy na magpupupo ko sa labas. And it's a 24-hour operation. When she first came to see us, sa x-ray saka sa MRI pa lang, malaking malaki na. Parang may baby ka sa loob ng pelvis. Di ba? Ganon kalaki. And ang problem kasi doon is how to remove it. Sumailalim si Minnie sa isang maselan at magastos na operasyon. Hindi nagtagal, isang himala ang naganap. It took only 6 hours of preparation. Tapos, 6 bags of blood lang ang nagamit, di ba? Tapos yung money, is really good enough. Hanggang sa recuperation ko, meron. I was really sustained, even lahat na provide. Maging ang mga doktor ay namangha sa sitwasyon. Do our best. Pero we can only do so much, di ba? There's always somebody up there who will guide, di ba? And I'm sure most of it is because of what yung kanyang guidance din. Successful, di ba? Feeling ng team is, ay salamat, pwede na matulog. Ang hirap sa operasyon at sa pagiging isang single parent ni Minnie ay napapawi at napapalitan ng saya sa tuwing kapiling niya ang pinakamamahal na anak. Thank you, Mami, sa pag-alaga sa akin, pagpalalaki. Salamat sa tamang pang-alaga sa akin. Magdadasal ka lang at magkakatotoo. I love you, Me. I want to thank you for how you been cooperative, di ba? Ang dami ko kasing limitations nung baby ka. Nagpapasalamat ako. And I will always praise God na ikaw yung ibinigay sa aking anak. Pagtitiwala sa dakilang manggagamot ang naging susi ni Minnie sa kanyang lubos na kagalingan. Nalampasan ni Minnie ang 15 taong pagkakasakit ng ganglioneuroma dahil sa biyaya ng Diyos. Ako yung nasa 1 in a million case, no? But more importantly, yung I have 1 in a million kind of God, the kind of heart na meron ng Panginoon. And yung paano nga niya yung inorchestrate yung mga bagay-bagay. Totoo na may isang Diyos na source ng healing. Grabe, 15 years and the Lord set Minnie free from 15 years of pain. Yes. Grabe, no? And she also received a miracle because the doctors got shocked. You know, 6 hours lang yung surgery. Ang bait talaga ng Panginoon. You know, as we come to the close of today's story, we are reminded that healing is not just something we hope for. It is something God has already made available through His Son, Jesus Christ. Amen. Kung ito man ay pisikal na karamdaman, emosyonal na sugat o pinakamalalim na pagsubok sa buhay, nakikita ka ng Panginoon at Siya ay nagmamalasakit sa iyo. And His Word assures us that healing is His promise. From the book of Isaiah, chapter 53, verse 5, the Bible declares, "By His wounds we are healed." This reminds us that through the sacrifice of Jesus, restoration is possible, not only for the body, but for the heart and spirit as well. In Christ, there is forgiveness, restoration, and healing. Kaya healing is yours through Jesus. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us bring hope through more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan our QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Ganun siya magalit. Wala siyang pakialam kung ano man yung bagay na maitama niya sa'yo. Nagkaroon ako ng galit sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag ako nag-asawa, hindi ako magpapaapi sa asawa ko. Nung magmo-module kami, umiiyak siya. Tapos yun po yung sinabi niya, Mama, mata ko. Hindi na nga po makabasa yung isa. Pagka I go to the Bible and talk to the Lord about my difficulties, the Lord always showed me to obey.